At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin ito pong napabalita na di umano mga nanggulo na nakamaskra doon po sa food truck ni Manong Chavit. Ito po ayon po sa balita ngayon, ang mga nakamaskra binayaran di umano ni Romualdez at ni Lisa. Ito, basahin natin ito mga kabayan na yung ulat po patungkol dito. Narito po, galing sa ang balita ngayon. Breaking news, Lisa Marcos at Martin Romualdez itinurong nasa likod ng mga nanggulong nakamaskra. Ibinulgar ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na ang kaguluhan sa anti-corruption rally nitong linggo, kung saan ilang nakamaskrang individual ang lumapit sa kanyang food truck, nagtanggal ng maskara at humingi ng paumanhin at umamin na sila po ay nabayaran lang. Nagtanggal sila ng maskara at sabi, pasensya na ho kayo, binayaran lang po kami ni Governor Chavit Singson. Nagtanungin kung sino ang nagbayad, idinawit umano ng grupo ang unang ginang Lisa Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Si Martin Romualdez and the First Lady, sabi nila, dagdag pa ni Manong Chavit. Gayunman, iginit ni Sir Chavit Singson na maaaring may ikatlong partido na nasa likod ng pagbayad sa mga nagrayot. Matatandaang halos mapayapa ang protesta pero nauwi sa gulo ng magsimula ang mga nakamaskrang rioters na manghagis ng bato, bote at molotov. May ilan ding nanira ng pader, bakal at salamin. At sumalakay pa sa labi ng isang budget inn, yun nga po yung Sogo. Higit sa 100 katao ang naaresto ayon sa mga otoridad. Wala pang pahayag ang kampo ni na First Lady Lisa at dating Speaker Romualdez hinggil sa paratang ng mga nakamaskra. Ito po galing po ito sa kay Sir Chavit daw po di umano napabalita nga po dinadawit po si Madam Lisa at si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. Doon nga po sa nangyaring gulo na kung saan pinumpisahan po ng mga nakamaskra. Alam nyo mga kabayan napaka yung rally na po yan, mukhang nahaluan po ng mga yun nga po yung sinasabing manggugulo. Para, di ba, napabalita pa nga po na yung Bolt daw, di umano ng Sogo, nakuha din, nanakawan. Sipin mo, peace rally dapat yan Bakit nagkaroon po ng mga ganyan? Di ba? Bakit may mga gulo? May mga pulis pang nasaktan. Di ba? May naulat pa nga daw na nadedo hindi pa po natin alam kung anong ulat doon kasi hindi pa po binabalita mga kabayan Para bang merong pagtatago nung totoong balita. Hindi po binabalita ng mainstream media pero alam naman po natin lalabas yung katotohanan sa social media mga kabayan kasi hindi na po may tatago ng mainstream media yan Di po ba? Ito po, sa ibang balita naman po tayo, pumasok po tayo dito sa balita ng update po doon sa isinagawang investigasyon po ng ICI. Kaugnay pa rin po yan doon sa hinaharap na kaso ng flood control. Di po ba pinayagan po si Bryce Hernandez? Pinayagan po si Bryce Hernandez ni Lacson na bumalik po sa kanyang tahanan para i-secure yung mga dokumento na magtuturo na magbibigay ng mas malalim, mas mabigat na ebidensya. Ito po, panoorin po natin yung update po patungkol po dyan. Mga kabayan, panoorin po natin. Sir, konti lang. Sen. Good morning, Senator. Nagpag. Yes, sir. So ICI requested you to shed light on what, sir? Yeah, we received a letter of invitation asking that we shed light on the Senate procedures on the budget and how it's possible that there are individual amendments, institutional amendments, or insertions. Okay. More or less, that's the context of what we will be discussing. Sir, anong basa niyan in terms of maybe the strategy of the ICI?
paano And then they want to be enlightened on how this process is being done before and is being done now, and perhaps on how to look at it at the investigative perspective. Pag sir yung ganyan yung tanong ng ICI, do you think they will go for the mga proponents of the flood control in the future? I mean, in terms of maybe exacting accountability? Pag ganyan na yung tinitingnan nila, sir. Yeah, it depends on the evidence that they will gather or we will gather and will turn over to them. Ano? In my case, ang i-testify ko lang, testifikan doon, is tecum actually, no? Yung dalawang privilege speeches ko and all the attachments. Yun lang yung sa akin. Iba yung sa kanya, iba yung sa akin. Sir, yun pong kay Bryce na nakuha ng mga evidence na yesterday? This weekend. Will you be... Saturday. Saturday. Will you be turning it over or kayo Yes, lang of course. Basta merong evidentiary value, kami in aid of legislation primarily. No? Okay. Basta merong value na maging evidence, definitely, turn over namin sa ICI. So ang role namin is to complement yung ICI, ano, na kung ano yung kailangan nila para ma-expedite yung pagpapile nilang case, mag-recommend sila. Susuportahan namin sila in terms of whatever pieces of evidence na magalo. Sir, yung Pero unboxing. naaral nyo na rin yun, sir. Yung Hindi kinuha pa ng namin police. na-unseal. Nagkaroon ng konting glitch kasi naiwan yung computer. Oh. But naka-sealed naman yun. Laptop to, sir? Or... No, computer mismo. Containing one? Yeah. Containing one. Wala, hindi pa namin alam. So ngayon, we're discussing with the lawyer and Bryce himself kung pwedeng balikan para i-retrieve. Kasi kung ibang agency ang kukuha doon, either i-search warrant nila yon or isupina nila si Bryce Hernandez na to sa Tecum. So it will be a longer process. Whereas kung Senate ang kukuha nun, kasi it was upon the request of Bryce Hernandez that we allowed him to go there to retrieve whatever documents or materials na kaya niya retrieve. So first crack po ba yun before you turn it over to the ICI? It doesn't matter kung sino may first crack. Importante, may magamit doon para ma-prosecute yung dapat i-prosecute. Sir, kailan ang unboxing niyo? Kailan ang unboxing? Once na makumpleto lahat yung naka-sealed. Kasi merong proseso, may procedure eh. We want to preserve the integrity of the evidence by preserving the chain of custody. Kasi pwedeng ma-technical knockout yan sa court if ever it gets there, ano? Nasabihin na polluted na yung ebidensya. So we need to be very careful in preserving the chain of custody. So your reaction to the public's outcry yesterday in terms of the job that you're doing in the ICI, so Well, it's only part of democracy. Diba? People want to be heard. Okay lang yun. Dapat meron talagang ganun. but does it put us more pressure? Does it put more pressure on you and the ICI to, you know, be serious about the investigation? Those are pressure points, actually. Kasi laganap eh. Oo. Kaya nga napag-usapan namin ni Senate President, ano, we want to go as far as, you know, reaching the original scene. Which is? And the original scene is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering offices eh. Both chambers. So we're mulling on the idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint na kami. Huwag kami mag-insert, especially sa mga local infrastructure projects na nasa level ng DEO. Kasi parang we're supplying them the resources eh to commit corruption. Yeah. Sir, yung Infracom, ang sabi ni Speaker D, i-turn over na sa ICI. Yung sa inyo, sir, iba naman yung nature nyo. Yeah, kami naman as obtained, sa turnover naman namin eh. Yung Para makatulong kami. Sir, Okay. thank you for Sir, your time. sino yung po sir, meeting po din kayo with DOJ? With DOJ, sir. Kanina. Kumusta po, sir? Ano